Kaibigan, topic po natin para sa hirap dumumi. Diba, naka-experience ba kayo ng ganito? Constipation, ang tigas-tigas ng dumi, problema sa almoranas, may dugo sa dumi, at constipated, anong gagawin natin? Napakahirap nito. Actually, experience ko to. Karamihan ng mga tinuturo ko sa inyo, personal experience, okay? At may nagsabi nga noon si Hippocrates, siya yung father of medicine. Before Christ pa siya, sabi niya, para maging magaling ang doktor, kailangan daw maraming sakit. Mas maraming sakit, mas okay. Kasi mas ma-explain niya sa pasyente, alam niya first hand. Kaya nga karamihan ng topic ko sa inyo, naramdaman ko, like yung mga depression, mental health, irritable bowel, lahat yan naramdaman ko, palpitation, panic attack, karamihan ng sakit. Ngayon, ito naman sa constipation, problema ko rin ito. So, unang-una, ano mo ng dahilan? Bakit nagko-constipate? Explain natin. Yung mga prevention technique, paano iiwas para hindi mag-constipate. Pero, ang third part, mas importante, ano gagawin kung nakabara na yung dumi? Yun ang mahirap doon. Kung barado na, ano nang gagawin? Meron na nakaipit doon sa tumbong natin, ay lumabas yung dumi, napakasakit. Anong gagawin? Tuturo din natin. Una, anong dahilan? Bakit nagkakaroon ng constipation? Una-una, nagkakaedad. Pag tumatanda, ay talaga nagko-constipate. Kulang sa tubig. Yan. Actually, meron ako mga bagay na mga kasalanan na hindi ko naman napapansin. Pag nagkonti lang yung intake mo ng tubig konti, magko-constipate na Kung dati iniinom ko mga 10 glasses of water, ngayon ginawa ko lang 8 glasses. 8 glasses na nga yung tubig ko, kulang pa rin. Kasi nga, 8 glasses of water ako in a day, pero malayong nilalakad ko. Naglalakad ako ng 10,000 steps So, mas maraming exercise mo, mas maraming pawis mo, kulang na yung 8 basong tubig. Kailangan mga 12 glasses na. Kailangan laging light yung color ng ihi. Tsaka napansin ko dito sa causes of constipation, ito na rin naman yung mga treatment, hindi makukuha ng isang bagay. Dapat itong 5, 6, 7 lunas, ginagawa mo dapat lahat sabay-sabay. Kung magkulang ka lang sa isa dito, constipated ka na. Magkulang ka lang sa tubig, constipated ka na. Second, yung gulay. Yung gulay, baka marami ka kinakain, tapos may isang linggo, nabawasan ka ng gulay. Yung gulay, ang dami recommended, mga 3 tasa sa isang araw, minimum. Kung constipated ka, kahit 4 na tasa. Ayan, 1, 2, 3, 4, mga kangkong, ampalaya, pwede yan, mga beans, may fiber yan. Sari-saring gulay, green leafy vegetables, kailangan bulk forming yan. Pag nagkulang ka sa gulay, yun na yun. Titigas na yun. So, yan. Tubig, gulay. Next, yung prutas na pampalambot. Hindi mo pwede bawasan. Ano yung mga prutas na pampalambot? Everyday, yung mga 4 na peas, pakwan, nakakalambot. Pears, peras, nakakalambot. Papaya, nakakalambot konti. Prune juice, malakas ang prune juice. Pero prune juice, siguro mga 1/4 glass lang. Merong mangga, nakakalambot ang mangga pero masyado matamis ang mangga baka tumaba tayo. Para lumambot dumi mo sa mangga, kailangan 2 buong mangga masyadong nakakataba din. Grapes, pwede rin, medyo matamis pero minsan hindi rin gaano nakakalambot. Pwede na rin. Pero nakita kong magandang technique yung halo-halong prutas. May konting pakwan, may konting papaya, may konting ang orange, pongkam, usually hindi nakakalambot yung orange sa experience ko. Hindi masyado suha. Kailangan talaga pakwan. O yung mga carrot juice, yung mga carrot shake, maganda yon. Basta gulay, mas malakas siya makadumi. Tapos pag inahalo-halo mo yung mga prutas na medyo sira na, yung overripe, yung sasakit na tiyan mo, yung mga kadumi ka. Pero baka overripe, hindi rin naman maganda masyado. So yan yung mga causes. Ano pa? Kulang sa galaw. Pag kulang ka sa galaw, kulang ka sa exercise, mas titigas din ng dumi mo.
Isa pa, ito hindi ito napapansin ng karamihan, mental stress. Hindi nyo alam, pag nai-stress kayo, mas nagtitibig kayo. Bakit? For example, hindi nyo ba na-experience to yung minsan, duming-dumi ka na, madudumi ka na. Tapos may nagsabi sa'yo, uy, may emergency, may gagawin dito, o may na-aksidente. Oras na makarinig ka ng emergency, yung feeling mo na madudumi ka, mawawala. Mawawala. Hindi ka na madudumi, hindi nakukuluan siya mo, biglang tatahimik siya, magic. Ganun kasi yung katawan natin. Meron tayong sympathetic and parasympathetic nervous system. Yung sympathetic, yung pag-fight or flight, yung nagwawala, yung merong adrenaline. Pag gumana yan, bilis ang tibok ng puso, lumalakas ang muscle, tapos babagal ang bituka. Halos hindi siya gagalaw. Kaya mawawala yung natataika yung feeling mo. Ayaw natin yun. Bumagal yung bituka, lalo kang constipated. Kaya dapat relax ka. Pag relax ka, para sympathetic nervous system, mas relax, mas gagalaw ang bituka. Mas maganda. Mas bubuka yung sapwet, yung anal sphincter, mas lalabas. So, mas relax, mas maganda rin. So, gulay, prutas, galaw-galaw, meron din yan. Malaking tulong yan. Isa pa pala, pag-edad. Ito, wala tayong magagawa. Pag-edad. Pag kayo edad, nung bata kayo, hindi kayo constipated. Pero pagdating ng 50, 60, 70, constipated na. Bakit? Tumatanda na kasi yung bituka natin. Aging. Puso, pag tumatanda, mas mahina. Utak, pag tumatanda, mas nakakalimot. Tiyan, bituka, pag tumatanda, mabagal na yung galaw. Pati yung mga enzymes, mabagal yung galaw. Kaya yung, dahil mabagal siya, mas constipated. Kaya nga mas babawiin mo sa mas maraming prutas, mas maraming gulay, mas maraming tubig nga dapat mong matanda. Kasi nga gusto mo siya i-push, mas ginagalaw-galaw yung tiyan. So, yan yung mga babantayan natin. Okay? So, paano na naman gagawin natin kung talagang nakabara na siya? Yan ang problema, di ba? Pag nakabara na yung dumi. Itong mga tips natin, maganda to kung okay ka pa, kung nakakadumi ka. Pero paano yung barado? May tinatawag na fecal impaction. Fecal impaction, ibig sabihin, di ba, ito yung large intestine natin, di ba? May ascending, ganyan, letter U, pabaliktad. Minsan, may matigas na dumi na naka-imbak doon sa dulo ng puwet natin, nasa tumbong. So, pag merong matigas doon sa dulo, kumbaga sa traffic, nagkaroon ng traffic jam doon sa dulo ng puwet natin, mag-iipon na yung dumi sa buong tiyan mo. Napakahirap nun. Biro mo, mag-iipon yung buong bituka mo, ganyang karaming dumi, hindi mo mailabas. Parang manganganak na, hindi manganganak. Delikado po yun. Sobrang sakit yun. Ang problema nga, matigas yung una. So, pag matigas yung una, paano na lalabas? Ayaw nga lumabas yung una eh. Kaya nakakatakot doon. Yun ang mahirap. Ngayon, tuturuan ko kayo ng technique. Meron pa ako isang mahalagang clue kung ano yung bago magbara tong matigas. Diba sinabi ko na sa inyo, kulang sa tubig, kulang sa gulay, nag-travel kayo sa ibang bansa, nag-travel kayo sa probinsya, nagbago yung kain nyo. Yan din. Isa ding problema, ang problema nga, pag matigas siya masyado, ayaw nga niya lumabas eh. Diba? Ito isang tip. Kung kayo, after, palagyan natin ang dumi nyo everyday, o dumi nyo every other day. Normally, ang dumi nyo, matatansya nyo, let's say, ganito karami ang dumi ko every day o every 2 days. Kung mapapansin mo, bakit for the past 3 days, ganito lang yung dumi ko, mas konti? Ano nangyayari? Diba? Dumudumi naman ako, pero bakit parang mas konti siya? Mas konti, mas konti. Pero everyday. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin nun, pag kumukonti na yung dumi mo, ibig sabihin nun, nagta-traffic na. Napupuno na unti-unti yung bituka mo. Hindi mo lang napapansin. Mabagal na yung galaw ng large intestine, small intestine. Hindi na lumalabas. Nag-iipon na pala yun. So, oras na may clue ka na parang
parang marami pang dumi, ay lumabas. Pag may feeling ka ng ganon, uunahan mo na. Damihan mo na yung pakwan, damihan mo na yung pinya, yung mga juice, damihan mo na yung gulay, igalaw-galaw mo na, damihan mo na yung tubig mo para matulak na yung dumi mo. Huwag mo hintayin siya na tumigas. Kasi pag tumigas siya, mamaya hindi lumabas. Mahirap yan. Ma-hospital pa tayo. Di ba? So, fecal impaction. Ano pa magagawang technique? Ito na, mga technique natin. Ito, personal experience ko eh. Pero syempre, bago ko ibigay sa yung technique ko, ako po internist cardiologist. Syempre, kung may pera kayo, may time kayo, walang masama, pumunta sa gastroenterologist. Siya naman ang boss. Ang gastroenterologist, siya expert dito. Usually, bibigyan ka nila ng pampadumi. Bibigyan ka ng mga, like yung mga Sena. Merong mga Sena capsule. Maraming brand dyan sa atin na makakadumi ng mas mabilis. Meron ding ibang tableta na mas mabilis pa makadumi in 8 hours. Merong ibang syrup like lactulose. Sa matatanda, binibigay namin lactulose. Lactulose syrup, 2 tablespoons sa gabi. Mga 30 ml sa gabi. Tuloy-tuloy lang yan. Pero mabagal siya. Napapalambot niya yung dumi, pero after 3 days, bago pa lang makakadumi. So, mas gusto natin yung swabe. Mas yung swabe na lactulose, yung dahan-dahan, yung prutas, yung gulay, mas swabe. Yung iba kasi, iinom lang ng tableta na mabilis magpadumi. Hindi ko na mabanggitin yung mga brands. Like, ang generic niya, mga Bisacodil, mga ganyan. Yung mabilis kasi magpadumi within 8 hours, ang problema doon, pag nasanay ka dito, uminom ka. Pipilitin niya i-push. Okay? Paano kung nabara sa dulo? Diba? Kaya ba o hindi? O let's say, pinilit niya ma-push. Pag na-push niya yung dumi mo, ang gagawin ng bituka mo, kasi pinabilis mo siya bigla, gagawin ng bituka natin, magbabagal. Magko-constipate siya. So, pag pinabilis mo siya ng laxative pampadumi, ang side effect nun, constipated ka sa susunod na araw. Kaya pag na-constipate ka, anong gagawin mo? Inom ka na naman ng laxative. Tapos mako-constipate ka, inom ka naman ng laxative. So, habang buhay ka na naka-laxative. Yan ang tinatawag na laxative abuse. Diba? Kaya hindi maganda rin na maging dependent na tableta pampabilis. Dapat pang bihirang-bihira lang yun, pang emergency. So ano pa ibang technique, lalo na yung parang ayaw na lumabas yung dumi. Ganito ginagawa ko. Ito para lang sa mga naka-experience ng baradong dumi. Minsan kasi, nandiyan na yung dumi, ito yung puwet natin, ayaw siya lumabas. Parang nakabara siya talaga. O, nakakatakot. So, pag pinilit mo, hindi siya talaga lalabas. O baka mawarak yung ano. O baka pag iniri mo ng 30 seconds, sobrang iri. Delikado, sobrang iri. Pag iniri mo masyado, baka ma-heart attack ka. Iniri mo masyado, baka ma-stroke ka, ma-high blood, baka maluslos. Maglabasan yung almoranas, magdugo-dugo yun talaga. So, ang ginagawa ko minsan, pag uupo, ayaw lumabas, tinatayo ko. Tayo ka muna. Diba? Sa banyo. Tapos italon-talon mo. Pwede parang stand in place. Diba? Nakaupo ka, ayaw lumabas. Tumayo ka, nagbago yung position ng matigas na dumi. So, nagbago konti yung forma. Tinalon-talon mo, gaganon-ganon siya. So, minsan, na-chip off. Meron na-chip off. Merong lalabas na pa konti-konti. Kung ito yung matigas na bato doon, parang bato, at least nababawasan yung bato. Diba? Baka may lumabas pa konti-konti. Diba? Upo, tayo. Minsan makalabas lang konti, tapos sabay konting ire, baka lumabas konti. Minsan pwede na yun. Baka ganito yung position ng matigas, ayaw lumabas. Inupo mo, tinayo mo, inikot-ikot, sinayaw-sayaw mo. Minsan, up to 15-20 minutes ka maghihirap sa CR, baka gumalaw-galaw siya. Baka yung dumigmag ganun ng pwesto, mas lumusot siya. Yung iba nag-i-squat, pwede rin yung squat. Yung iba tinataas yung pa. So, iniiba-iba, minsan effective na. Ganun technique. So, may talon-talon konti para, tapos inaalog-alog dito sa tiyan, ganyan-ganyan ko pa. Para lang, minsan nakaka-stimulate kasi yun pag nakaupo, ganyan-ganyan mo, stimulate mo. Ganito lang yung kamay. Pag ayaw pa rin,
Okay, pag ayaw pa rin, nakabara pa rin, ganito pwede gawin. Friends, mahirap talaga to. Nakabara pa rin, ginagawa ko, hihiga mo muna. Pwede ka humiga sa kama, iba't ibang position. Medyo dapa, medyo ikot position, iba-iba. Parang sayaw-sayaw, sayaw-sayaw dito sa tiyan. Basta kailangan maalog yung tiyan. Maalog siya na maalog. Kasi the more na inaalog yung tiyan, nai-stimulate siya eh. Nai-stimulate, mas gagana yung peristalsis eh. Kasi nga nakabara na yung dumi. So, pwedeng alog sa kaliwa, alog sa kanan, tapos minsan side view, minsan naka-right view, minsan sa dapa, di ba? Minsan, two legs, ini-stretch, pag ganyan. Lahat na ibang position, gawin nyo. Minsan, ginawa ko yan, 2 oras eh. So, mapapansin mo, pag ginalaw-galaw mo yung tiyan mo sa higa, syempre, yung dumi, nagbabago ng position. Yung mga dumi mo sa tiyan, nagbabago siya eh. Ang point is, di ba, masikip, barado. So, nagagalaw siya. Mapapansin mo, possible na umutot ka. Pag talagang barado na yan, fecal intaction, hindi ka na umuutot, delikado yan. Di ba? Baka hindi na lumabas talaga. Mag-ipon na yung pagkain natin. May nangyayari na, hospital pa yan. So, pag ganyan, ginalaw-galaw mo, minsan, lalabas na yung hangin. Uutot ka na, which is good news. At least, meron ng hangin lumalabas, di ba? So, nagbabago na yung position. So, pag ganyan, side view, ikot-ikot. Tapos, after a time, pag na-feel mo yung hilab, balik ka ulit sa CR. Diba? Balik ka ulit sa CR pag na-feel mo na hilab. Habang sinasabayan mo ng mga prutas, tubig, gulay, at least medyo yung mga juice na dapat fresh juice eh, yung mga shake para makalambot eh. So, kasi mas natural itong mga prutas, hindi siya talaga laxative abuse. So, pagbalik mo sa CR, pag nakahanap ka na ng timing, upo, tayo, tinatry mo siya ulit. Siyempre, nagbago na yung position niya, di ba? Nagalaw-galaw na siya, baka nadurog na siya. So, pag na-feel mo ulit bumababa, pwede mo subukan i-ere. Di ba? Kasi, usually, matigas yung una lang eh. Yung unang part, kumbaga sa pencil, baka yung ganito kahabang dumi ang matigas lang eh. Baka ganito kahaba eh. So, kailangan, barang nanganganak, mailabas mo lahat to. Okay, minsan, kailangan malabas mo na yung una, konti. Hanggang pag nalabas mo na itong buong matigas, tuloy-tuloy na yung nasa likod na nag-ipon-ipon. Maglalabasan na lahat ng dumi. So, ang technique ko lang, pag erase, wala kang choice. Ang hirap i-erase to, ang tagal niyan eh. Ang technique ko lang, huwag ka lang umiri ng sobrang tagal. Lalo na sa mga may edad na, huwag lang yung 30 seconds na ire, baka magluslos, mag-almoranas, ma-heart attack. Kasi during pag nag-i-iri tayo na kumikipot yung ugat sa puso, baka ma-stroke tayo kasi sasakit din ulo mo kaka-iri. So unting relax lang. Pwede ka umiri mga 5-10 seconds. Yan, i-iri mo lang 5-10 seconds tapos pahinga konti. Hinga. Tapos nafe-feel mo lalabas. Tapos iri mo ulit, tapos pahinga. Iri mo ulit, pahinga. Okay, habang inaalog yun yan. Another technique, ito, sarili ko lang experience, bukod sa tiyan na ginagalaw, pwede rin i-press ng swabe lang. Swabe lang yung mga alog-alog Pwede malakas yung alog, pero ganyan lang yung kamay. Wag mo tusok-tusukin yung tiyan. Wag tusok-tusukin. Ayaw natin tinutusok. Mamaya may matusok kang ng artery o bituka. Basta walang tusok. Ganun lang. Ganito lang. Minsan ginagawa ko, pwede mo rin i-press dun sa tumbong. Dun sa syempre, nakaipit sa tumbong. Minsan may hangin dun, nakabukol yon. Minsan pa nakahiga, i-press mo din, galaw-galaw. Pag naggalaw yung position ng dumi, makakalabas na yun. Okay? So, ganon. Pag may matigas, then idasal mo maigi, pilitin mag-relax, kasi lalo ka kakabahan, lalong titigas yan. So, hayaan mo, pag nakalabas na yung una, konti, tapos iri mo tuloy-tuloy, lalabas na yung nag-ipon. Baka ganito karami makuha mong dumi. Okay? So, yan yung technique na ginagawa ko na pwede nyong gawin. Yung mga abdominal massage. Sa doktor nga, meron tablet.
Tapos, sa doktor din naman, ang gagawin, lalo na sa matatanda na hindi kaya gumalaw, ginagawa namin manual extraction. Alam niyo yung manual extraction. Meron kaming gloves, meron kaming KY, dinudukot namin yung dumi. Okay? Pero hindi mo naman magagawa sa ordinaryong tao. Pwede rin naman, kaya lang masyadong aggressive na, baka masugat pa. Pero sa may edad, ginagawa namin. Meron din yung mga enema o yung mga suppository. Pwede rin, pero usually, pang last resort. Siyempre, mas matatapang na yun eh. Okay? So, yun lang po mga techniques natin. Sana po nakatulong to. Napakahirap. At oras na makalabas na yung dumi, tandaan natin, kailangan gawin natin lahat ng techniques. Tubig, marami lagi. Gulay, marami lagi. Prutas, marami. Galaw, marami lagi. Tapos pag dudumi, kailangan sure tayo na nailabas natin karamihan. At para hindi magbara itong mga dumi sa tiyan natin. Napakahirap. Salamat po. Ingat po palagi.